Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw nito, tayo ay magsasanay sa pagbasa ng mga pantig at salita. Pagsasama-samahin natin ang mga tunog ng bawat letra upang mabuo ang salita. Magsimula na tayo. Aralin muna natin ulit kung paano nga ba ang proseso ng pagbasa. Ang pagbasa ay ang proseso ng pag-unawa at pagbigkas ng mga salita mula sa mga letra o simbolo. Halimbawa, kung mayroon kang mga letra na B, A, S, O, paano natin ito babasahin? Una, tukuyin ang tunog ng bawat letra. B, B, A, S, O, B, A, S, O. Pagsamahin ng mga tunog. B, A, S, O, B, A, S, O, baso. Bigkasin ng tuloy-tuloy, baso. Ano ang mga tunog ng mga sumusunod na letra? M, M, A, S, I, E, O, B, B, M, A, S, I, O, B. Ngayon, pagsasama-samahin natin ang mga tunog. Halimbawa, A, ma. A, am. Sa, as, b, ba, ab, mi, im, si, is, b, bi, ib, mo, om, so, os, b, bo, ob. Ngayon, magsanay tayong magbasa ng mga salita. Ab, o, ab, o, abo. Ang salitang abo ay tumutukoy sa pulbos na natira matapos ang pagkasunog. Halimbawa, nakita ko ang abo mula sa nasunog na kahoy. Aso. Ang salitang aso ay tumutukoy sa isang hayop na alaga ng tao. Kilala ito bilang tapat at matalik na kaibigan. Halimbawa, ang aso ni Ben ay laging nagbabantay sa kanilang bahay. Oso. Ang oso ay tumutukoy sa isang malaking hayop na may makapal na balahibo, karaniwang naninirahan sa gubat. Halimbawa, ang oso ay naghahanap ng pagkain sa gubat. Asim. Ang salitang asim ay tumutukoy sa lasa ng suka o katas ng kalamansi. Halimbawa, napasimangot ang mga bata dahil sa asim ng dalandan. Mais. Ang salitang mais ay tumutukoy sa isang uri ng halamang butil na may dilaw o puting butil at karaniwang ginagamit bilang pagkain. Halimbawa, mahilig ang lola ko sa inihaw na mais.
is a is a misa misa. Ang salitang misa ay tumutukoy sa seremonyang panrelihiyon sa simbahang Katoliko. Halimbawa, ang buong pamilya ay dumalo sa misa noong linggo. B a s a b asa basa basa. Ang salitang basa ay tumutukoy sa pagbigkas at pag-intindi ng mga salita o teksto. Halimbawa, magbasa tayo ng libro bago matulog. B as o b as o baso baso. Ang salitang baso ay tumutukoy sa isang uri ng lalagyan ng inumin na karaniwang gawa sa salamin o plastik. Halimbawa, uminom siya ng tubig mula sa baso. Mami, mami. Ang salitang mami ay tumutukoy sa isang uri ng pagkain na may sabaw, karaniwang may noodles, karne at gulay. Halimbawa, masarap ang mami na binili namin. Saba, saba. Ang salitang saba ay uri ng saging na ginagamit sa pagluluto tulad ng pritong saging o banana cue. Halimbawa, paborito ng mga bata ang pritong saba bilang merienda. Yan! Natapos din tayo sa ating pagsasanay. Maraming salamat sa pakikilahok. Ulit-ulitin lamang ang video na ito hanggang matutong magsama-sama ng mga tunog upang mabuo ang salita. Patuloy ka sana mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalilimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!